Sa isang programa, ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang droga ang sisira sa bansang Amerika kung hindi nito makokontrol ang pagpapakalat nito. Sa detalye ng balita ni Erich Park. Sa programang Gikan Sama sa Para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinahayag nito na kung hindi makokontrol ng Amerika ang Mexico sa pagpapakalat ng droga ay hindi matatapos at pauubos ang droga sa bansa. Ito ay dahil sa lumalalang sitwasyon ng bansa sa hinang paggamit ng Xylazine o trunk na mas kilalang zombie drug na ang gumagamit ay nagmimistulang zombie. Ang zombie drug ay unang natagpuan sa Philadelphia, isang gamot na inaprubahan ng Food and Drug Administration na napunta sa San Francisco at Los Angeles. Ito ay pangunahing ginagamit bilang veterinary sedative at analgesic para sa malalaking hayop tulad ng kabayo, baka at iba pa. Ang Xylazine ay kumikilos sa central nervous system, nagpapabagal sa aktibidad ng utak at nagiging sanhi ng katamaran, pagkahilo at pagkawala ng koordinasyon o walang pakialam sa kapaligiran ng isang tao. Pinapabagal din ito ang paghinga at tibok ng puso ng mga tao, pati na rin ang pagpapababa ng kanilang presyon ng dugo. Sa isang napaka-sedated o walang malay na estado, katulad ng mga zombie, ang mga gumagamit ay gumagalaw ng mabagal, nagiging hindi tumutugon at walang kamalayan sa kanilang paligid. Bukod pa rito, ang labis na dosage raw nito ay nakamamatay. Mailan rin umano na skin disease ang nagiging epekto nito kung saan ang mga sugat ay nagiging malubha at mabilis kumalat at nabubulok dahilan upang mas lalong nagbumukhang zombie ang mga ito. Ayon sa dating Pangulo, ang droga ang siyang sisira sa Amerika na kung papasok ito sa bansang Pilipinas dahil sa presyo nitong napakamura ay tiyak na magiging pareho na tayo ng bansang Amerika. The greatest danger talaga nakita ko noon. Mabutit na lang medyo drugs. Talagang sisirain tayo. Buti Amerika mayaman. Pumasok yan dito na napakamura, madali gawin, madali maluto, mura. So yan ang kakainin ng Pilipino. And you'll have a lot of zombies around walking na. Anya pa, kung siya ang magiging Pangulo ng Amerika ay hindi nito pahihintulutan na makapasok ang droga sa bansa kahit pa malapit sila sa boundary ng Mexico. Pag hindi mo makontrol ang Mexico, hindi mo talagang kayang tatapusin yung drugs. You'll just have to decide itong South American countries. Ina mo, pag hindi mo hinintuan yung droga mo dito, I will create an internal strife within your state. I will foment rebellion. I will encourage whatever there is that could bring disaster. Kung guguluhin mo yung Amerika, ang ano ko, guguluhin ko na ilang bayan mo. Sisirain na lang kita. May pera ako. Bago matapos yung area. In the long run, ang sisira sa Amerika yung drugs. Dahan-dahan yan. It is slowly eroding the public, the American public. Marami na kasi doon, makita mo, magtitent dyan sa downtown. And in thy name, human rights, hindi naman nila tapos ano ng opium, harap-harapan, yung meth. Mayor, you're really right because even them are saying there is a opioid epidemic in America. Like, for example, the fentanyl epidemic na freely coming from the border of Mexico going to America. Talaga yun ang problema nila ngayon dyan. Tama yung sinabi mo, it will destroy the country. They are wondering what to do. Hindi alam ng Amerika eh.
paano ito gawin yung the seriousness of the situation. Yung supply na galing doon sa South America, including Mexico. So, hindi niya alam kung anong gawin niya. Gigirahin ba nila ito? Bombahin niya. Ako niya, bubombahin ko yung marijuana plantations nila. Uhulugan ko na ng napalm yan. Eh, sabihin ko, it is to the interest of my country that I will destroy you. Because if you cannot control the movement or the habit of your country, it will eventually destroy my country. So, you decide now. Sisirain ninyo yung drug industry ninyo once and for all o magkagulo tayo. Nagulat ito si Erich Park, Kabayan News.